Okay, bago po ako tumuloy sa voting precincts, voting precinct, eh, i-discuss ko muna po itong tungkol. Matagal ko na itong gustong talakayin. Itong tungkol po sa gulo dyan sa Israel and Palestine. Kasi, saan ba ako? Palestine o Israel? Well, mahirap eh. Kasi, ang hindi ko po, ang Israel kasi, anti-Christian. Kasi nga, hindi nila accepted si Jesus Christ as the Messiah. But then, they have their reasons kung bakit hindi nila tanggap. Kaya nga, pinatay pa nila eh. Pero pagdating naman sa, yun naman kasing pangyayaring yun, yung mga ancestors ang may gawa nun, mga ancestors nitong present generation of Israelites. Pero itong nangyayari sa ngayon at yung mga pinagdaanan po ng Israelites after noong ang tawag din yung diaspora. Bakit nga ba nagkaroon ng worldwide diaspora yung mga Israelites? Kumbaga umalis sila doon sa kanilang bayan. Ng ibang bayan sila para makahanap ng mas matahimik na malulugaran. Dahil masyado nga pong magulo doon sa lugar nila. Sinasakop sila, papalit-palit yung mga bansa na nananakop sa kanila. Kasi nga, ang hindi ko rin po maintindihan kung bakit ang daming galit sa mga Jews, sa Israelites. Biruin mo, maisa silang maliit na bansa, tapos lahat ng nakapaligid sa kanilang mga bansa ay galit sa kanila. Kaaway nila. But then, kahit na nga pinagtutulong-tulungan sila ng mga malalaking bansa, mga makapangyarihang bansa, pero hindi po sila natatalo. Parang totoo kaya yung sinasabi na talagang they are being guided by God. Kailan po ba nag-umpisa kasi ang gulo na ito? Biblical times pa po eh. Kung maalala po natin, mababalikan natin yung Old Testament. Yung sa Genesis na sabi nakakausap nila ang Diyos, nakakausap nila or kinakausap sila. Pero bakit sa ibang lahi hindi nakikipag-usap yung Diyos? Bakit sa kanila lang? Yun po ang malaking tanong sa akin. Hindi naman po sa baka magagalit diyan yung mga ibang mga relihiyoso, alam mo na, but this is my opinion eh. This is my own analysis of things. Kasi ang nakikita ko po, bakit nagiging magulo ngayon? Bakit maraming galit? Bakit sobrang magulo ang buhay ng mga Israelites? Saan po kaya ito nag-ugat? Ako sa palagay ko, hindi po kaya ito jealousy, envy, or jealousy ng mga ibang lahi. Kasi nga, bakit itong Israelites ang tinaguriang God's chosen people, the chosen ones, God's people, children of God? Bakit? Yun ang malaking tanong sa akin po ha. Yung mga matatalino dyan, mga nakakaintindi,
Okay lang, educate me. Paki-comment na lang po sa mga nalalaman ninyo. Kasi ako, yun po ang malaking katanungan para sa akin mula pa nung bata-bata pa ako na nabasa ko na binasa ko po yung Biblia from cover to cover. Siyempre, kailangan yun eh. Hindi ko nagyayabang. Kailangan po na tayong mga Kristiyano, may mga naniniwala sa Bible, bago tayo maniwala or mag-kumontra, kailangan po nabasa muna natin. Basahin natin ang buo. Ngayon, ang malaking katanungan po kasi sa akin, bakit Israelites ang chosen people? Chosen people of God. Chosen people for what? Para saan? Bakit sila ang pipiliin na para ano? Bakit hindi yung Philistines, yung Canaanites, yung lahat na iba-ibang lahi? Dahil ba yung mga ibang lahi na nakapaligid sa Israel ay mga pagans, mga idolaters? Hindi ba't dati naman idolaters din itong Israelites? Nag-umpisa nga lang yan na naniwala sila sa iisang Diyos nung according to them ay nagpakita ba? O nakipag-usap? Parang nagpakita nga. So, noong araw, ang Diyos pala ay nakikipag-usap sa tao. Bakit ngayon hindi na? At bakit sa piling tao lang? Sa Israelites lang? Bakit sila ang pinili? Sila ang tinuruan na kumilala sa isang nag-iisang Diyos? Bakit hindi lahat? Parang tuloy, para sa akin is favoritism. Kaya paano mawawala ang gulo sa mundo kung yung Diyos mismo ang nagpalaganap, nag-umpisa ng favoritism? Ako mismo, honestly, nagsiselos ako. Nagsiselos ako sa kanila. Dahil hindi ako Israelite, hindi ako Jew. Bakit sila lang ang kakausapin ng Diyos? What about us? Us, other lahi. Hindi tayo karapat-dapat na humarap sa presensya ng Diyos? Dahil madumi tayo? Bakit yung Israelites ba malinis? Yun po ang malaking tanong ko, bakit? At bakit sila itinuro sa isang lugar? Pumunta kayo doon, sakupin nyo, doon kayo. May dati nang nakatira doon. Diba, dyan sa Palestine? O ni ngayon, magkaibang lahi, doon ang papupuntahin yung iyong chosen people to occupy that place at palalayasin yung dating nakatira doon. Pang-aagaw ng teritoryo. Diba, mga kababayan? Mali ba ako? Kung mali ako, di. Kumbaga, inilalabas ko lang, isinishare ko lang yung matagal ko nang nasa isip. Diba ang utos doon ng Diyos? Punta kayo doon, patayin yung mga nandoon. Patayin lahat, pati bata, babae, animals. Saan ka makakita ng Diyos na gano'n? Uutusan mo ang isang paborito mong nilalang, paboritong lahi. Punta ka doon. Agawin ninyo. Agawin ninyo yung lupa. Paalisin nyo yung mga nakatira doon. Patayin. My goodness.
Kaya naman siguro itong mga atheist, nagkakaroon ng mga atheist dahil dyan sa yung mga nakakapag-isip-isip. Kasi kumbaga itong Bible, itong yung spiritual literatures na ito, yan ay isinubo sa atin. Isinaksak sa utak natin. Ito yun naman, parang nilunok lang, tinanggap, na walang, without filtering. Pero kung iisipin po natin, bakit itong pinili na ito na isang grupo ng tao ay uutusan na pumunta doon sa isang teritoryo, palayasin yung mga nandoon nakatira doon, pagpapapatayin at kayo doon. Sige nga, ano logic? O di siyempre, yung taong inagawan at pinagpapatay yung mga kalahi, mga kapamilya, siyempre may mga nakatakas naman yon. At nag-boom ulit sila sa ibang lugar. O di, doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa ang galit at ang paghihigante na tuloy-tuloy hanggang ngayon. Na noong panahon, nagkawatak-watak, siguro ko, yung diaspora na yon na nag-spread, nagkalat sa iba-ibang lugar sa mundo, yung mga Jews, ay baka nga karma yun. Parusa. Parusa nino? Parusa ng Diyos? Eh di ba yun ang gusto ng Diyos? Sino nagparusa? Kung yun ay isang parusa. Nawalan sila ng sariling teritoryo, ng sariling bansa. Ngayon na lang, this century, the past century na lang, sila nagkaroon ng sariling teritoryo uli. Was it in 1948 or 49? O 47? Hindi ko na ano kung 47, 48, within the 3 years na nagkaroon ng UN resolution para bigyan ng sariling bansa, teritoryo ang Israel. Na nahati nga po ang desisyon ng buong bansa na ang tiebreaker nga lang ay Pilipinas. Di ba? Tiebreaker po yung boto ng Philippines na pumabor na magkaroon ng sariling teritoryo ang Israel. Kaya yung Israel po, malaki ang utang na loob niya na tinatanaw sa atin, sa mga Pilipino. Dahil sa boto ng mga ng Pilipinas, nagkaroon sila ng uli ng sariling bansa. Kaya ngayon, yung bansa na yan na ibinigay sa kanila ay talagang hinahawakan na nila. Hanggang kamatayan, ipaglalaban nila dahil nung wala silang bansa, wala silang mapuntahan. Natural lang yun. Kasi kaya nga ang isang tao, yung countryless, nationless citizen, ay, para kang alikabok, mga lutang-lutang. Kailangan ng tao, mayroon siyang foothold. Mayroon siyang tatapakan na sariling teritoryo. Kaya ngayon ganyan. At yun namang teritoryong ibinigay ng UN, ay ito nga, mayroon kumbaga naulit-ulit yung noong unang panahon na ang pinaglagyan ay teritoryo ng mga Palestino. Kaya ngayon ganyan, may away-away. Kasi saan nga kasi nag-umpisa yan? Siguro ko, para ito crazy idea lang ito Total, napakalawak din naman ang katubigan. Bakit hindi na lang po maggawa ng artificial island
ang Israelites. Siyempre, with the help of other nations, ng UN, yun ang talagang sarili nila. Crazy, no? Kasi nga, hanggat hindi yan binibitawan, yung ano na yan, teritoryo na yan, hindi matatapos ang gulo. O kaya yung disyerto is napakalawak. Ang luwag-luwag ng disyerto dyan, bakit hindi napaka-advance ng technology ng Israel? Ang disyerto kaya nilang gawing patagin, gawin nilang magawang fertile land. Nagawa na nila ngayon dyan sa bansa nila. Disyerto nagagawang farmland. Technology. Kaysa naman nag-aagawan kayo sa isang malinggit na teritoryo. Of course, alam natin kung ano ang hinahabol dyan sa teritoryong yan. Yung Israel tuloy. Jerusalem. Yung sinasabi nila na yung City of Jerusalem, kung saan yung Messiah, yung, di ba bali 3 religions ang umaangkin dyan sa Jerusalem? Muslim, Christians, and the Jews. My goodness, ba naman kasi? It's a physical thing. Pinag-aagawan yung this particular lote dyan sa loob ng Jerusalem dahil dyan yung pinakasentro ng relihiyon. My goodness. And we Christians, alam natin na ang turo ni Kristo, ang kingdom of God is within us. Kaya hindi kailangan ng simbahan, hindi kailangan ng templo, hindi kailangan ang the very spot na pinag-aagawan dyan sa Jerusalem. Sana, tayong mga Kristiyano, tayo na magpahinuhod na, inyo na yan. Bala kayo dyan. Anyway naman, ang turo ni Christ, the kingdom of God is within us. Kahit, kita mo, dahil sa paghahabulan, pag-aawayan dyan sa isang physical na teritoryo, nagpapatayan tuloy. Because of religion. Because of the one true God. Malaking kalukuhan. Sana naman po tayo mga Kristiyano, ipakita na natin sa mundo na hindi kailangan ng physical na templo. Because of the temple of God is our body. Hindi naman kailangan ng isang lugar kung saan tayo ay pwedeng magdasal. Hindi natin kailangan pumunta sa simbahan. Hindi natin kailangan magpunta dyan sa Wailing Wall na ganyan-ganyan. Parang, ewan. It looks funny to me. Totoo naman yung turo ni Kristo na if you want to talk with God, communicate with God, go inside your room, lock it, and talk to God. Directly, quietly. Diba, kaplastikan man yung Wailing Wall na ganyan-ganyan ka. Anyway, inyo na tradisyon yan That's your own custom. Kaya lang, for me, it's quite funny. Mas sa akin, yung turo ni Christ na pray anywhere, even dyan sa ilalim ng puno ng saging, puno ng mangga. Hindi kailangan ng simbahan. Kakaroon tuloy ng mga anomalya dahil sa simbahan na yan, religion. Mas believe ako doon sa, kahit wala kang religion, pero may paniniwala ka sa Supreme Being, you communicate yourself directly to that Supreme Being. Quietly. Kahit hindi ka pumasok sa iyong kwarto, kahit na nasa CR ka, ay huwag naman. Parang bastos naman. Huwag naman natin ipaamoy kay Lord yung natin, baho. No? Kahit na nasa loob ka ng tren, ng jeep,
in midst of the crowd, you can communicate. Di ba? We communicate with God through the Spirit. Hindi kailangan ng physical. At hindi kailangan yung mga... Ewan ko sa inyo. Kaya po magulo ang mundo dahil dito sa... Ang nakagulo tuloy, tingin ko ang nakagulo tuloy ay religion, yung supreme being na nag-utos dyan sa mga Israelites na patayin yung mga Palestino, agawin yung teritoryo. Ano yun? Para tuloy ayaw kong maniwala na yung totoong Diyos nga yun. Dahil ang totoong Diyos, para sa akin, kung mahal niya ang kanyang mga creatures, kanyang sariling mga nilalang, pantay-pantay dapat ang pagtingin. Alam natin na ang mga tao, kahit saang lahi, talagang nag-umpisa sa pagsamba sa mga, kahit dito sa Pilipinas, di ba, mga diwata, sinasamba ang araw, sinasamba ang puno, sinasamba yung ahas, sinasamba yung baka. Even the Israelites, ganun din. Di ba kaya nga sila nagalit si Moses? Dahil nawala lang siya ng ilang araw, gumawa na ng golden calf na kanilang sinasamba. Kasi kailangan ng tao yung physical na instrument para makapag communicate spiritually. Itinuro na nga po ni Christ yung tamang pakikipag-communicate. 'Di ba? Hindi kailangan ng idols. Hindi kailangan ng mga physical instruments. Ano ba itong content natin? Hindi na politika, di ba? Politika din siguro. Ako yun po ang aking opinion para matapos ang gulo. Total, ang luwag-luwag ng mundo, ang luwag-luwag pa ng mga bakanting lote. Yang disyerto napakalawak. Bakit hindi kayo dyan mag-jack employ? Yung manalo, retain. Yung doon. Kung bakit kasi pinaghahabol yung Jerusalem? Di magtayo kayo ng bagong Jerusalem? Ang maalam nyo, ang makakaintindi lang kasi niyan, tayong Kristiyano, na hindi natin kailangan ng physical. But even then, kahit na tayo mga Kristiyano, tinuruan na tayo ni Kristo na hindi kailangan ng simbahan, hindi kailangan ng mga idols, patuloy pa rin tayo. Sino lang ba ang talagang natuto na sumunod sa talagang turo ni Kristo na hindi kailangan magpumasok sa simbahan? Hindi naman kailangang, sabi nga, you can talk to God directly in your mind, in your spirit. Yun lang po ang akin. Napakaluwag ng disyerto. Pwedeng matapos yun. Mayroon lang kasi ayaw nyo namang hatiin. Hinati na ba? Sana kung yan ang talagang hinahabol ninyo na teritoryo, hatiin nyo na. Walang pakialaman. Hatiin din yung Mount ano ba yun? Mount Zion ba yun? Yung kinatitirikan yung pinag-aagawan nilang religious spot dyan sa Jerusalem. Alam nyo, para kasing nabubuhay pa sa mga sa ano yan parang
nasa panahon pa nung primitive, nung barbaric period, na ito pinag-aagawan, parang hindi pa tayo nag-develop, nag-advance yung ating spirituality. Baka may nagbabatikos na sa akin. Kayo po mga viewers ko dyan, ano po ba ang inyong masasabi? Ano ang inyong komento? Babasahin ko po ang mga comment ninyo, no? Ito po ay akin lang na analysis at reaksyon at opinion. Okay? Oh. Thank you for watching and I will wait for your comments. Okay. Bye. Peace to the universe.